Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sa hapon po ito ay nabasa na po yung ating pong teksto. Ngunit gusto ko pong kunin doon sa verse 18. Ang sabi po sa New International Version, sa 1 John chapter 4, verse 13 to 18, pero babasahin ko lamang at dito mo kukunin sa verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang tema ng mensahe ng Panginoon mula sa talatang ito ay courageous love. Matapang na pagmamahal. Katatapos lamang yung tinatawag nilang Valentine's. Yung tinatawag nilang Valentine's Day. At sa mga iba't ibang simbahan, ang kanila pong pinag-usapan is all about love. But this afternoon, kapag sinabi po natin courageous love, ano bang ibig sabihin ng courageous love? Courageous love, it means it is a love that chooses action despite fear, risk, or cost. Kapag sinabi natin courageous love, it is not just feelings, but commitment. Pag sinabi natin courageous love, it is not convenience, but sacrifice. Pag sinabi natin courageous love, it is not weakness, but strength under control. So, yun po ang ibig sabihin ng courageous love. At mayroong isang poem na ito ay old na poem na ang sabi ay, "O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang." Totoo po ang poem na ito. But in 1 John chapter 4 verse 18, it reminds us that perfect love drives out fear. Yung wagas, yung tunay na pag-ibig ay tinatanggal niya yung pagkatakot. And when we experience God's love, we are empowered to love boldly, without hesitation and without fear of judgment, rejection, or failure. Courageous love begins in a heart filled with God's perfect love. Nagsisimula na magkaroon ka, makaranas ka ng tinatawag na matapang na pagmamahal, matapang na pag-ibig kapag naranasan mo yung perfect o yung wagas na pag-ibig ng ating pong Panginoon. Courageous love is a fearless love that acts, forgives, and sacrifices for others. Kapag sinabi natin courageous love, mula sa ating pong teksto, paghahaluin ko po ang textual and topical na klase ng sermon. There are 4 things that courageous love can do. May 4 na bagay na maaaring nagawa o gawin ng tinatawag na courageous love o matapang na pag-ibig. Kumbaga is Andres Bonifacio, atapang atako. Aputol akamay, hindi atakbo. Aputol apaa, hindi atakbo. Aputol aulo, hindi atakbo. Alagay alamansi, siya'y atakbo. Siyempre mahapde. Yung mga pinagputulan ng kanyang katawan. So mahapde. Number 1 na pwedeng gawin ng courageous love. Sa verse 18a ng ating pong teksto sa 1 John chapter 4, verse 18, it says, "There is no fear in love." Walang
pag-ibig. Courageous love acts despite fear. Ang matapang na pag-ibig, ito po ay gumagawa, kumikilos sa kabila ng may pangamba o pagkatakot. Courageous love recognizes fear. Bago ka magkaroon ng tinatawag na matapang na pag-ibig, kinakailangan kilalanin mo na meron kang fear, meron kang pagkatakot. At ang fear na ito, it can hold us back from loving boldly. And fear can paralyze us from showing love. And because of that fear, natatakot ka, nangangamba ka, na kapag nakilala, nalaman ng iyong mga kaibigan na ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos, natatakot ka, nangangamba ka, na kapag nakita, nalaman ng iyong tropa na ikaw ay isang born again Christian, natatakot ka na baka iwanan ka, kaya hindi mo maipakita ang tunay mong pagmamahal sa Diyos. Because of that fear. And fear is often tied to rest, often tied to rejection, and often tied to personal cost. And because of fear, hindi mo maibigay ang tudo na pagmamahal mo sa Panginoon. And remember, Peter, because of fear, he denied Jesus Christ 3 times. Noong hinuli si Jesus Christ, nung nililitis ang ating Panginoon, andun yung kanyang mga disciples, at ang sabi ng mga humuli kay Jesus, ito, kasama niya ito. Ang sabi ni Peter, hindi ko kilala yung taong yan. He denied Jesus Christ 3 times because of fear. Natakot siya na kapag nalaman ng mga parisyo na kasama ni Jesus si Peter, natapos siya na baka siya ay bugbugun din, baka siya ay hulihin din, baka isama siya sa pagpapahirap kay Jesus Christ. Sometimes, nakakalungkot po. Ganun po tayong mga Kristiyano minsan. Because of tropa, dahil sa barkada, dahil sa kaibigan, natatakot tayong ipakita na mahal natin ang Panginoon. But this afternoon, my beloved brethren, courageous love acts despite of fear. Kumikilos, gumagawa ang matapang na umiibig sa kabila ng pagkatakot. We must acknowledge fear, but do not let it control your action. Huwag nating hayaan ng fear na ito, ang pagkatakot na ito, ang mag-control sa mga galaw mo. Hayaan mo sa pagpupuri, pagsamba mo sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Diyos, ibigay mo ng todo-todo ang lahat ng oras, ang lahat ng panahon, ang lahat ng pagkakataon para paglingkuran mo ang Panginoon Hesus Kristo. The Bible says in the book of Ephesians chapter 5, redeeming the time because the days are evil. Kaya ngayon natin ipakita yung courageous love natin sa Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, na ihuli ka, kantyawan ka ng mga kaibigan mo pag nalaman nila na ikaw ay tunay na sumasamba sa Panginoon. Courageous love relies on God's perfect love. Yung matapang na pagmamahal ay nakabase sa wagas na pag-ibig ng ating Panginoon. Yung wagas na pag-ibig ng Diyos, it drives out fear. Tinatanggal niya ang pagkatakot. Ang experiencing God's perfect love gives courage to love without hesitation. Kapag naranasan po natin yung wagas na pag-ibig ng Diyos,
magkakaroon tayo ng tapang na magmahal ng walang pag-aalinlangan dahil alam natin na hindi ka iiwanan, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Courageous love moves into action. Yung matapang na pag-ibig, gumagawa. Dahil meron kang courageous love, meron kang matapang na pag-ibig, nagkakaroon ka ng awareness. Anong klaseng awareness nito? Attentive and see the need. Nagiging aware ka, nagkakaroon ka ng kamalayan sa need ng kapatid mo sa Panginoon. Anong sabi ng 1 John chapter 3 verse 18? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Hindi lamang tayo magmahal sa pamamagitan ng salita, but sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. And because meron kang kamalayan, nagiging aware ka kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid mo sa Panginoon. Nagiging aware ka kung ano yung mga nararanasan ng kapatid mo sa Panginoon. And dahil yan, because of courageous love. At dahil meron kang courageous love, it produces empathy. It feels compassion to others' struggles. Nagkakaroon ka ng haba sa kapatid mo sa Panginoon. Kung makikita po natin, the Good Samaritan. Meron pong hinulda, pinagsasaksak, pinugbog, halos hindi na makalakad. At ang sabi ng Bible, may 2 taong magkasunod. Yung isa priest, yung isa religious leaders. Pero nung makita nila na ang taong nakahandusay na nangangailangan ng tulong, iniwasan nila. But itong Samaritano, and according sa pag-aaral, ang Samaritano at ang taong pinugbog ay nagkakaroon sila ng hidwaan because of tribes. Hindi magkasundo, pero sa kabila nun, nagawang tinulungan ng Samaritano ang taong binugbog, ang taong hinulda, ng taong pinabayaan, iniwasan ng mga religious leaders, but itong Samaritano, dahil meron siyang courageous love, nagkaroon siya ng habag doon sa tao na nangangailangan ng tulong at datulungan. At dahil meron tayong courageous love, nagkakaroon ka ng kamalayan, nagkakaroon ka ng habag, at nagkakaroon ka ng responsiveness. Nagagawa mong ibigay, nagagawa mong ipadama ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Number 2, na pwedeng gawin ng courageous love. Courageous love sacrifices. Ang matapang na pag-ibig nagsasakripisyo. Sa 1 John chapter 4 verse 10, sa New International Version, this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Love gives even when it hurts. Ang pag-ibig nagbibigay kahit na ito'y nasasaktan. Sino na hong naranasang magmahal dito? Sino na hong naranasang umibig dito? Kapag nagmahal ka, hindi lahat bed of roses. May mga bed of thorns. Nasasaktan ng damdamin.
Pero pag nagmamahal ka, kahit na nasasaktan ka, nagagawa mo magbigay. Merong kasabihan, you cannot love without giving, but you can give without love. Ang taong nagmamahal, hindi pwedeng hindi makapagbigay yan sa taong minamahal niya. Kahit ano, basta makapagbigay, mapasaya niya lang, maipadama niya lang yung kanyang pagmamahal sa taong binibigyan niya. Like our Jesus. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili. He chose the cross. He gave His life for sinners. Hindi niya tiningnan yung kanyang sariling interest. But ang tiningnan niya, yung interest ng pangkaramihan, pangkalahatan. Maaari naman niyang iligtas ang kanyang sarili. Maaari naman niyang sabihin, ba't ako, ba't ko iaalay ang aking buhay? Ba't ako magpapapako sa cross? Wala akong kasalanan. Kasalanan ng mga taong yan. But because meron siyang courageous love sa atin, sa nilikha ng Diyos, He gave His life to you. He gave His life to me. He gave His life to us. Courageous love costs something. Ang matapang na pagmamahal ay may napakahalaga yung matapang na pagmamahal. Hindi mo kayang bayaran yung matapang na pagmamahal. Kaya pag nagmamahal ka, kailangan may kasamang sacrifice. Kung mahal mo ang Panginoon, kung matapang mong mahal ang Diyos, nagkakaroon ka ng sacrifice. At kapag sinabi nating sacrifice, nasasama dyan ang iyong oras, nasasama dyan ang iyong talent, nasasama lahat ng aspeto ng ating mga buhay. You sacrifice a lot kung meron kang courageous love sa Panginoon. At dahil meron kang courageous love sa Panginoon, isa sa mga kaya niyang gawin, nagagawa mong mag-sacrifice para sa Panginoon. Pangatlo, at ang pangatlo na maaaring gawin ng courageous love. Courageous love forgives. Ang matapang na pagmamahal, nagpapatawad. Courageous love choose forgiveness even when it is difficult. Sometimes, napakadali nating sabihin, magpatawad ka. Kapag hindi mo naranasan yung sakit, kapag hindi mo naranasan yung hapdi, kapag hindi mo naranasan yung bagay na ginawa ng isang tao sa'yo, napakahirap magpatawad. But because of that courageous love, nakapagpapatawad ka. Amen. Forgiving can be risky. It may feel unfair or painful. Parang napaka-unfair, no? Ikaw na nga yung sinaktan, ikaw na nga yung nilukog, ikaw na nga yung siniraan, ikaw na nga yung winasak ang yung pagkatao, ikaw pang magre-release ng forgiveness. Parang unfair. But in the sight of God, because of that courageous love, nagagawa mong magpatawad sa isang tao. Si Joseph betrayed by his brothers.
Hindi lamang basta-basta ibinitray nila si Joseph, ibininta pa nila to become slaves to the Egyptians. Lumipas ang maraming taon. Joseph chose forgiveness instead of revenge. Mas pinili pa rin ni Joseph ang magpatawad kaysa maghiganti. Dumating yung time na nagkaroon ng taggutom. At wala nang mabilhan ang Kanaan. Wala nang mabilhan ang mga ibang nasyon ng pagkain. Maliban ang Ehipto. Pero nung ipininta nila si Joseph at naging alipin si Joseph sa Ehipto, sinamahan siya ng Panginoon hanggang sa siya ay naging katiwala na habang siya nandun sa Ehipto, hindi man lang nagkaroon ng hinanakit si Joseph sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga pamilya, sa kabila ng ginawa nila kay Joseph. And because of that, nakita ng Diyos yung puso ni Joseph, sinamahan siya hanggang sa siya ay naging katiwala ni King Pharaoh. At dumating yung time, wala nang mabilhan ng pagkain. Ang sabi ng tatay ni na Joseph sa kanyang mga kapatid, mga anak, kailangan niyong bumiyahe sa Ehipto para bumili ng pagkain. Wala na tayong makakain. Mamamatay tayo sa gutom. Pumunta silang lahat. At pagkatapos noon, pagdating nila sa Ehipto, bibili sila ng pagkain, nakita na at nakilala na ni Joseph ang mga bumibili sa kanya na sila yung mga kapatid niya na nagbinta sa kanya. Ito yung mga kapatid niya na nanloko sa kanya. Ito yung mga kapatid niya na nagtalikod sa kanya. Halos mangiyak na si Joseph, but hindi niya ipinahalata sa mga kapatid. Hanggang sa tinanong ni Joseph, buhay pa bang tatang niyo? Nung nalaman nila, sinabi nilang buhay pa, pero matanda na. Sabi ni Joseph, mga kapatid, ako ito. Si Joseph ito. Hindi makapaniwala yung kanyang mga kapatid. Ang sabi ng mga kapatid niya, patawarin mo kami, Joseph, sa lahat ng nagawa namin sa iyo. Pero ito yung napakagandang response ni Joseph sa kanila. Ang sabi ni Joseph sa Genesis chapter 50, you intended to harm me, but God intended it for good. Sinadya ninyo akong saktan, sinadya ninyo akong ibinta, sinadya ninyo akong itakwil, pero sinadya ito ng Panginoon para sa ating kabutihan at para sa ating kabutihan. Amen. Si Joseph never na nagtanim ng sama ng loob. Humingi ng tawad ng kanyang mga kapatid. Ba't sinabi ni Joseph, kung sinadya man ninyo yung ginawa ninyo sa akin, pero sinadya ng Panginoon na nangyari ito para sa ating kabutihan. Sometimes napakahirap unawain yung mga paggalaw, pagkilos ng ating Panginoon. But because of that courageous love,
nagagawa at nakakaya natin magpatawad. Si Stephen, habang siya'y binabato hanggang mamatay, walang kasalanan si Stephen. Ang tanging ibinintang nila sa kanya ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ipinagbawal ng mga religious leaders. Yung pangangaral ni Stephen, but because he's filled with the Holy Spirit, in the book of Acts, grabe yung nangyari kay Stephen. Hanggang sa siya'y hinuli at pinagbabato, stone to death ang kanyang parusa. At habang siya'y binabato, nakaluhod. Habang siya'y binabato, ang sinasabi ni Joseph, he prayed for his enemies and he released forgiveness. Sabi ni Stephen, Panginoon, patawarin po ninyo sila. Kapatid, may tao bang nanakit sa'yo? May tao bang nagwasak sa pagkatao mo? May tao bang labis kang niloko, labis kang sinaktan? It's time for you to release forgiveness for that person. Forgiveness releases the burden of anger and fear. Na kapag nakapagpapatawad tayo, nawawala yung bigat at buot sa ating mga puso. And it restores peace in our heart. Gusto nyo bang umapaw? Maranasan ng pag-apaw ng pag-ibig ng Diyos sa buhay po ninyo? We must release forgiveness. Number 4 and last na maaaring gawin ng courageous love. Courageous love speaks the truth. Ephesians chapter 4 verse 15 sa New International Version. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Ang matapang na pagmamahal, nagsasalita, nagsasabi ng katotohanan. Courageous love stands for what is right. Kahit ikaw na lamang ang mag-isa na tatayo sa katotohanan, tatayuan at tatayuan mo yan because of that courageous love. Love is not silent when something is wrong. Kapag tunay ang pagmamahal mo sa Panginoon, tatayuan mo at tatayuan ang katotohanan. At kapag may nakita kang mali sa isang kapatid mo sa Panginoon, kinakausap mo ito at pinagsasabihan. Because ang sabi ng Ezekiel, kapag may kapatid ka na gumagawa ng masama at hindi mo ito binalaan, hindi mo ito pinangaralan, hindi mo ito pinagsabihan, at siya'y napahamak, ang sabi ng salita ng Panginoon, hahanapin ko sa iyong mga kamay ang kanilang mga dugo. Pero kapag napagsabihan mo ang taong ito at hindi siya nagbago at patuloy pa rin siya sa paggawa ng masama at may nangyari sa kanya, ang sabi ng Ezekiel, wala ka ng pananagutan sa harapan ng Panginoon. At ang sabi ng Proverbs chapter 27 verse 5, open rebuke is better than secret. Kung mahal mo ang tao, kung mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, pinagsasabihan mo
sa kanyang nakikitang mga maling gawa. At sana tayo kapag tayo pinagsabihan ng ating kapatid, matuto tayong tumanggap. Amen. Ang problema, kapag tayo pinagsasabihan, kas lalasin mo, nagsaw-saw, kas lalasin mo, korek-korek. Isunang mag-arod na, kasi mag-arod ka, ugali na. Ibinabalik kasi natin. Huwag nating tingnan yung pagkatao ng taong nagtutuwid sa atin. Salamat dahil may nakakita ng mali natin at kinausap tayo at pinagsabihan para maitama yung mali. Kilala ko ako ng mga pastora natin. Kapag sinabihan ako, Pastor, pwede ka ba namin makausap? Alam ko na po yun. Kapag may nakita sila na mali, because I am not a perfect man. Hindi ako Superman. Pastor ako, meron din akong kahinaan, meron din akong pagkukulang. Salamat sa mga pastora na nagsasabi sa akin ng aking kamalian. At kahit magtanong kayo sa kanila, tumatanggap ako ng pagtutuwid. Tumatanggap ako ng correction in a nice way. Pero pag ang pagkukorek mo sa akin na ipapahiya mo ako sa tao, babalik at babalik din sa iyo. Pero pag kinausap mo ako at nag-usap tayo, kahit 4 pa tayo, 5 tayo, 2 tayo, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, pakikinggan kita. Makikinig ako. At kukunin ko yung mga bagay na sinabi mo sa akin para mas ma-improve ko pa yung nakita mong pagkukulang at pagkakamali at mga kahinaan. Kahit sino ka pa. Salamat sa mga tao yun. Mga kapatid, kapag may kumausap sa iyo, salamat ka. Magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi mahal ka nung taong yan na nagpupuwid sa iyo. Mahal ka nung taong yan na nagpo-courage sa iyo. Ayaw ka niyang mapahamak balang araw. Courageous love tells the truth in a loving way. Sinasabi mo ang katotohanan sa maayos, sa mapagmahal na pamamaraan. Courageous love is honest. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi mo iisipin na kapag sinabihan mo ang taong ito, kapag sinabi mo yung bagay na nakita mo sa kanya, hindi mo iisipin na meron siyang masasabi sa iyo. Kaya para walang away, para walang gulo, ang sasabihin mo, gagamit ka ng mga bulak-bulak na pananalita. Bubulahin mo yung tao. Ba't hindi mo sabihin yung totoo? Courageous love tells the truth in a loving way. At kapag nagsasabi ka, nagkukurit ka, nagtutuwid ka, huwag mong samahan ng panghuhusga. Because courageous love builds others up. Nakakatulong doon sa tao na i-encourage kapag merong nagtutuwid sa kanya. Speaking truth can be risky and uncomfortable. Prangkahin mo yung tao, sabihin mo yung katotohanan. Nakakasakit, pero nakakatulong. Courageous love is not just a feeling. It acts, sacrifices, forgives, and speaks the truth. Even when it is hard. Ano nga pong lahat ay tumayo. Courageous love acts despite fear
Courageous love sacrifices. Courageous love forgives. Courageous love speaks the truth. We must allow and ask the precious Holy Spirit, meron ka ba nais patawarin? Meron ka ba nais i-release na forgiveness sa hapong ito? If you have that kind of love, if you have that courageous love, nagagawa mo magpatawad. Let your love be courageous. Let your love be intentional. And let your love be unstoppable. Hallelujah. Salamat sa matapang na pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo sinukuha hanggang sa kamatayan. Hindi siya pumitaw. Kaya sa hapong ito, hayaan ko na masuklian din natin ang Panginoon na isang matapang din na pagmamahal na sasabihin natin, Panginoon, tatayo ako. Andito lang ako, hindi kita iiwanan. Whatever things, whatever happens sa buhay. Hallelujah. Noong mga nakaraang araw, hindi ko alam habang ako'y nagmamaniho ng aking sasakyan. Bigla na lamang akong napapaiyak. Di ko na namalayan tumukulo ang aking mata. Tumukulo ng luha. Walang music. Hanggang sa nasambit ko sa aking bibig, Lord, I forgive that person. I release forgiveness sa tao ito. At that time, kakaibang kagalakan, kapayapaan yung naramdaman ng aking puso. Hindi ko alam kung may tao masyadong nanagig sa'yo. Hindi ko alam kung may taong masyadong nang down ng pagkatao mo na labis kang nasaktan. But this afternoon, we have you need to release that forgiveness. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Sa cross ng Kalbaryo. Oh, Jesus. Praise the Holy Spirit. Lahat tayo basta pagtatangalimuan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malayo na sa'yo. Ang papuri, tinangin ka madaya, sa paling walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila
Lord. Thank you, Jesus, for your courageous love to us. Panginoon, sa hapong ito, we acknowledge your precious Holy Spirit. Grant us, give us the courageous love, that sacrifice, that forgives. Lord, hindi namin kaya. Kaya kailangan namin na yung banal na Espiritu. Bakit mo ang laman ng puso ng bawat isa? Willingness, forgiveness sa mga tao, Panginoon, na nakapanakit ng aming mga damdamin. Willingness, forgiveness sa mga tao who betrayed us. Lord, tulungan mo kami na maging courageous ang aming pagmamahal sa iyo. Dito sa mundong aming ginagalawan, habang hindi ka pa po bumabalik, Panginoon, iba't iba yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. And because sa mga mabibigat, sunod-sunod na mga pagsubok problema sa amin, minsan naisip namin bumitaw. Minsan naisip na rin namin sumuko. But Lord, salamat sa courageous love. Na kahit anumang mangyari, Panginoon, we speak the truth at titindig, tatayuan namin ang katotohanan, Panginoon. Hindi ka namin bibitawan. Sa iyo, Lord, sa hapong ito, nawa, matagpuan mo ng bawat isa sa atin ay meron kaming courageous love sa inyo. That sacrifice that drives out our fear, that release forgiveness. Hallelujah. At nagsasalita ng kapuluhan. Marami pong salamat. We give you all the glory. We give you all the honor. Praises and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen.